pag-usapan nga ho natin itong pag-aalaga po ng freshwater ornamental fish. Ano ho? O yung mga makukulay na isdang pang-aquarium nabubuhay sa tabang yan. Ito ginagawa na rin no, sa mga negosyo, pangkabuhayan o kaya naman libangan o kaya hobby lang at kalusugan. Pwede bang pakidagdagan ho, pakibigyan niya pa kami ng karagdagang kaalaman o sa freshwater ornamental fish na yan? Thank you po. Yung pong pag-aalaga, ang ornamental fish ay isa sa mga iba't ibang klase po ng mga isda no, na matitingkad ang kulay na meron tayong malaking market dito sa local tsaka sa export din ano po. And ito po ay isa sa mga kabuhayan, livelihood, alternative livelihood na ini-introduce namin sa sa mga fisher folk, sa mga maliliit na pamilya na merong interes sa pag-aalaga ng ornamental. Lalo na may mga interes sa pag-aalaga ng ornamental fish, no? Mahilig mag-alaga sa bahay. So ito yung ini-introduce namin na technology na pwedeng pagkakitaan. At the same time, ay hobby mo na siya at aaliw ka na sa bahay para dito. At meron po tayong ready market para dito. Yung pag-aalaga po ng ornamental fish ay pwede sa maliit lang na bahay, meron kang maliit na bahay, or pwede mo siyang full-time na negosyo kung meron kang fish fund. So, depende po yan kung ano po yung gusto nyong gawin sa negosyo. It's either dagdag kabuhayan lang, so backyard lang, or talagang siya, negosyo mo talaga siya, meron kang fish fund. So, thank you po. Okay. So ito ay pwedeng pagkakitaan, negosyo, livelihood, sabi nga, mataas daw ho ang kita nito. Malaki ba yung demand sa mga aquarium fish na yan? Ano-ano ba yung klase ho ng mga isda na pinag-uusapan natin din ano-ano ba yan? Kasi baka itong isdang ito, kinakain ba yan? Pwede ba yan sa almusal? Mukhang hindi ganyan na pinag-uusapan natin. Ito yung pang-alaga, pang-aquarium, pang-hobby, pang-alis stress. Yan ang ginagawa Pero ano po ba? May kamahalan ba yung mga yan? Yung sa market po, maganda po ang presyo. Ito po yung mga isda na hindi natin kinakain, no? Pang-display siya, no? Display, so kung familiar po tayo sa mga pet shop, sa iba-ibang bayan, sa Cartimar, yung mga malaking pet shop. So doon po yung makikita natin iba-ibang klase ng isda. Goldfish, yung makikita natin goldfish, koi, gapi, fighting fish. Yung isdahan po ito ay merong mura, may mahal, no? So depende, ang pinakamura niya na naibebenta sa mga pet shop, makikita niyo mga 50 pesos, 30 pesos. Pero meron pong mahal, merong maabot ng 10,000, merong 100,000. So ganoon po kamahal yung isda. So widely varied po yung iba-iba pong species itong mga isda ito, may higit 100 klase ng isda ito na pwede natin pagkitaan. Mahal po siya, and then merong madaling alagaan, merong medyo kailangan ng konting kaalaman, mas medyo malalim na kaalaman. So depende po yun klase ho ng mga isda, Sir Frederick, ano-anong klaseng merong isda, meron yung ornamental fish na yan na dito talaga sa Pilipinas nagmula? So lahat po ito, yung mga freshwater ornamental fish po natin na makikita sa mga pet shop, lahat po yan ay hindi sa atin, no? Exotic po yan, no? Na-import natin, tapos na-breed po natin dito sa Pilipinas, and napadami na po natin dito sa atin, no? So, gaya po ng mga koi, molly, goldfish, mga live bearers, fighting fish. Lahat po yan ay galing sa ibang bansa. Nagsimula po tayo niyan mga way back mga 1980s, no? May mga maliliit na habis na nag-start, nag-import, tapos pinadami hanggang sa maging popular siya na negosyo sa atin sa Pilipinas. At marami na po tayong mga iba't ibang klaseng isda na nabibreed na po dito sa Pilipinas. Pero lahat po yan ay mga exotic, no? Itong klaseng mga isdang ito, Sir Frederick, pwede mong i-display nga pwede sa hospital, pwede sa tanggapan. Siguro, padala natin na maraming ganyang klaseng isda ang Senado. Ma-relax naman sila. Opo. Actually, ano po to, maganda po siyang mag-display sa sa mga opisina. Actually, even po yung mga malalaking parang oceanarium, no? Meron po tayong freshwater na parang Manila Ocean Park. Meron po dati before sa dito sa may Chendesitas, no? Na may malaki dati diyan. I think meron pa sila diyan na malaking parang oceanarium. Freshwater naman lahat. Water. Nako, Sir Frederick, tulungan mo nga ako, gawa natin ng paraan yung Manila Ocean Park. Ikit na natin sa dingding ng Senado para ma-relax sila.
Oo nga po, para medyo ano, nakakaalis ng stress, no? Oh, Para relax ang isip mo, yung mood bakit nga mo. ba ganun? Bakit ho natin ikinokonek yung ganyang klase ng mga isda maliban sa pwedeng pagkakitaan, maging negosyo, pagdating po sa mga health benefits sa kalusugan, pagbawas ho ng stress, pampakalma, ginagamit pang therapy, ginagamit na hobby, paano siyang naikokonek sa ganun? Yun po kasi pag meron po kasing aquarium sa bahay or sa opisina, at like tinitingnan mo siya, parang ang nare-relax ang isip mo. May psychological effect kasi siya sa Oo. tao. So, Mm. nakikita mo, parang kang, kumbaga parang kang nagda-dive sa ilalim ng dagat or ilog na nakikita mo yung mga iba-ibang klase ng isda, kung paano nag interact yung mga isda, kung paano siya nabubuhay, Oh. minsan paano sila nag-uusap-usap din or nag-interact ng maganda siyang ano, maganda siyang psychological means sa para ma-relieve yung stress mo sa ano. Oh. Siguro lahat ng kabahayan, baka pwede nating turuan na maglagay ng ganyan kasi bawat bahay may kabataan eh. Laking tulong ito sa edukasyon sa kabataan, tuturo ng responsibilidad sa mga bata kung paano mag-alaga ng kalikasan at magpanatili ng ecosystem. Di ba? Siyempre, nandun yung water quality, yung pH level, at yung filtration. Mapag-aaralan ng mga bata yan. Siguro pag lahat ng bahay may ganyan, yung bata mas disiplinado, no? Opo, opo. Kasi po yung pag-aalaga po ng aquarium sa bahay, parang nagtuturo ka ng responsibilities sa bata, no? Unang-una, na bibigyan mo ng natuturuan yung bata kung paano mag-alaga ng isda. At Hmm. the same time, natututunan ng bata yung basic biology, no? Basic Oo. biology ng kung paano yung isda kumakain, paano yung isda nakikipag-interact sa isa't isa, kung paano siya lumalangoy, yung nagkakaroon ng idea yung bata at yung mga bata na may interest sa biology, may interest sa research, no? Yung mga ganung bagay ay nauumpisahan doon pa lang sa sa bahay kasi nakikita nila yung yung isda sa aquarium. At the same time, yung responsibility sa pag-aalaga kasi hindi lang basta yun meron kang isda aalagaan mo siya, Oh. papalitan mo ng tubig, papakainin mo, aalamin mo kung ano yung maganda para sa isda, sa Oh. tubig, sa quality ng isda. So, yung responsibility ay nauumpisahan doon pa lang sa pag-aalaga ng isda. At paglaki nila, nadadala po yan yung Eh. ganitong klase ng ugali. Oh. Yung bang klase ho ng mga alagaing isdang yan na pambahay lang naman, ba'y naaapektuhan po ng kasalukuyang meron tayo na climate change? El Nino na yan, mga nakadikit na issue pa rin. Naaapektuhan ba? Yung mga paglindol na yan, yan ba naaapektuhan? Yung po pag nasa aquarium po, or yung mga ito mga controlled condition naman po siya. Meron kang aerator, meron kang nasa loob ng bahay, hindi mo siya gaano siyang naapektuhan ng climate change. So, Hmm. ang medyo naapektuhan dito kung meron ka pong negosyo na open system gaya na may pero kang fish pond, yun kasi siya subject to changes sa environment siya, Oh. sa temperature, so kung ano man. Yun po ang mayroong epekto. Pero yung sa bahay po ng mga aquarium, controlled condition po siya. Hindi naman siya gaano pong naapektuhan doon. Sabi ho ng mga ilang nakikinig sa atin ngayon na Doc Frederick, ano ho, anong pinakamadaling uri ng ornamental fish ang pwedeng alagaan sa mga bagito? Yan. Po. Ang pinakamadali po dyan yung live bearers. No? Meron pa tayong gapi, swordtail, molly, platy. Ito po yung maliliit na mga isda lang na Hmm. live bearers. Sabi sabihin, pag alam mo lang yung lalaki, babae, pagsamahin mo lang yung male-female na matured na, tapos manganganak na po siya. So, yung pong pinakamadali. Actually, pag nagpapatraining kami, bibigay kami ng livelihood training, yun ang ini-introduce namin, yung live bearer, gapi, swordtail, molly, platy, no? Lalagay mo lang sa isang lalagyan na cage na net or sa aquarium or kung ano man lalagyan mo. Tapos anak lang siya ng anak, no? Hmm. Tapos yung anak na yun, ihiwalay mo lang palalakin. Yun ang pinakamadali po, yung mga live bearers po. Ganyang live bearers, halimbawa ako yung inahin, ano? Sa buong panahon na ako'y mabubuhay, gano'ng karaming pwede kong maiyanak? Yung isa pong live bearer, isang babae, aanak po siya ng mga 30 to 100. Depende po sa klase ng live bearer at depende po sa variety. Marami pong variety po yan. For example, ang gapi lang, meron siyang more than 100 na variety. Hmm. May iba-ibang klase. So, depende po yan. And then, molly, gapi, platy, ay pinakamarami pong mga anak dyan, yung mga molly, no? Mga abot siya ng 100. And hanggang mga 100 lang po. Tapos every month,
manganganak po siya ng ganong kadami. And Buhay po ba ng ganyang buwan-buwan po klaseng mga yun. isda? Tumatagal din ho ng ilang taon yan. Yung maliliit po, usually pag maliliit pong isda, medyo maikli lang ang buhay, umabot siya ng mga 2 to 3 years, no? Okay. Pero yung malalaki po na isda natin, like yung mga malalaki, like koi, at yung iba pang mga mas malalaki pang isda, umabot po yan ng mga minimum yan, mga 3 years hanggang, yung iba umabot ng mga 10 years, iba gumagabot ng 20 years, no? Okay. Tama ho ba yung mga tinatawag na betta fish, yung mga fighting fish na yan? Inahon nito kailangan pa yung mga oxygen pump sa mga aquarium, hindi kagaya ng ibang isda na lalagyan mo talaga ng aquarium filter, oxygen pump, yung aerator. Parang kailangan nila yun eh. Pero itong fighting fish, yung betta fish, hindi talaga kailangan. Yung fighting fish po kasi meron siyang special organ, no? Yung labyrinth organ niya. So, kahit po medyo maliit ang lalagyan mo, kahit mababa yung oxygen niya, dissolved oxygen, ay nabubuhay siya. Yan yan. So makikita mo yan naka-display isa-isa. So makikita nyo naka-display siya naka-isa-isa lang kasi yung lalaking fighting fish nag-aaway po yan eh, no? Pero kung marami po kasi kayong isda na nilalagay, kailangan meron pong dissolved oxygen meron po kayong ini-introduce mga aerator. Malalaman mo naman po pag kailangan mo ang aerator pag yung isda mo medyo umaangat sa aquarium, no? Pag umaangat sa aquarium, medyo kulang na po siya ng oxygen. So kailangan mo mag-introduce. Pero mga betta fish normally hindi po nilalagyan po ng oxygen o aerator. Mahilig pala mag-away yan. Ina sa Senado para palang betta fish. Yung lalaki lang po. Lalaki na. na fighting fish. Dito sa mga ilang tanong dito, sir, maaari daw ho bang gamitin ng tubig gripo direkta sa aquarium gamit yung mga isdang yan? Yung po tubig, yung tubig po na any kind po ng tubig pwede sa kanya, pero yung pong tubig na mataas po yung Tap chlorine water. galing sa Manila. So kailangan mo pasingawin muna siya ng mga ilang oras or even sa ibang area medyo matapang yung chlorine, mga isang oras mo pasingawin bago mo siya gamitin po. Okay. Ano daw po kadalas dapat pakainin ng mga isda? Hindi ba na overfeed diyan? Yan po pinaka-importante kasi ang overfeeding po, pwedeng mamatay ang isda mo. One time na overfeeding, lahat yun mamatay. Pero hindi po siya mamamatay kahit magutom siya o hindi mo siya mapakain ng ilang araw. So basically po, ang pakain po natin ay yung kaya niya lang kainin within mga 1 to 2 minutes. Tapos pwede po siyang minimum ng 2 times a day. Pwede hanggang 5 beses ang araw. So depende po yan sa availability nyo. Mas malimit kasi po na kayo magpapakain lalo na sa aquarium ay mas maganda. Pero paunti-unti lang po ang bigay nyo. Hindi naman totoo yung chismis, Sir Frederick, na pag palagi ka raw nakatitig sa isda sa aquarium, pag talikod mo, para ka na rin isda, yung kuso mo nakatulis. Hindi naman po. Pag lagi ka po nakatingin sa isda, ang mangyayari po sa inyo, mas lalo kang magkakaroon ng interest. Mag-iisip ka ng panibago kung ano naman susunod mong ilalagay or ano naman ang next level. Kasi mag-invest ka sa librarian, pupunta ka sa mga higher level hanggang sa nandun ka sa pinakamahal na isda. Mahuhook ka po parang hobby. No, yung mga estudyante natin, magbigay ng maliliit na aquarium na magagandang isda, regalo natin sa Senado pare-pareho. Usually po, yan, maganda po yun. Pag papatraining po kami or may mga field trip po kami may mga field trips amin sa opisina, nagbibigay po talaga kami ng yung maliliit na sample lang po. No? At nagkakaroon ng interest yung mga bata, tuwang-tuwa po yung even yung mga magulang tuwang-tuwa kasi yung mga bata, kita mo sa mata nila, nagkakaroon sila ng masaya-masaya po sila. Pala dito, lagyan nyo kami ng aquarium para wala ring away-away din eh. Pwede sir, pwede. Pwede kayo request lang po sa amin sa office, magpapadala tayo ng isda sa inyo. Sir Frederick, sa bandang huli, baka meron po kayong panawagan o dagdag na dapat ipaalam sa mga nakikinig po sa atin. Sige po. Okay, maganda. Sa lahat po na makikinig na mga may interest po sa pag-ornamental, no? Kaya ito po isang magandang alternative na kabuhayan, dagdag ka kita. And then pwede nyo pong gawing full-time na negosyo kung meron kayong mga fish pond. Sa mga may interest po, pwede po kayong makipag-ugnayan sa National Fisheries Research and Development Institute. I-check nyo lang po ang aming website sa internet, ang nfrdi.da.gov.ph. And then pwede po kayo mag-email lang sa NFRDI kung kailangan niyo ng assistance. Kung meron man po kayo na umpisahan na ng negosyo at meron kayong konting tanong, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa NFRDI. Maraming salamat po.
Frederick Muyot, sir, maraming salamat, sir. Balikan mo na yung Zumba at yung scuba diving mo. Yung breakfast mo, sir. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka, sir. Thank you po. Ingat po. Maraming salamat po. Thank you po. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.